ko pa rin pumunta ulit. Parang yung una natin pinunta, hindi ko kasi siya napuntahan. So sabi ko, marami pa rin pala siyang pwedeng makita sa Ansan. Ay, sa Ansan tuloy. Namimiss ko na ata yung bahay namin sa Ansan. Marami pa palang pwedeng makita sa Busan. So masaya kasi nakasama namin kayo, and alam ko na iba-iba yung experience natin, at alam ko na kahit yung iba hindi na-meet yung expectation, pero alam ko nag-enjoy pa rin tayo dahil kasama natin ang bawat isa. So ayun lamang po. Ayan, sige. I-next na natin siguro sila Pastora and Pastora Jessa. So far, nainggit ako sa nakakita ng Busan nung gabi. Kasi kagabi hindi kami nakalabas dahil sumakit talaga ng sobra yung ulo ko, so napaaga yung tulog. But we thank God for this very fruitful na trip, and makikita natin yung pag-organize ng ating mga pastors and core leaders. Inspired doon sa mga, syempre may mga aberya, no, but we see na kumbaga na-control siya yung, syempre yung mga places, yung places na napuntahan natin sobrang gaganda, kahit na sobrang init, nakita natin yung kagustuhan ng marami sa atin na mapuntahan yung lugar. Wala nang pakialam kung dumami yung pekas, umitim man, ganyan. So, napakagandang experience. And yung mga aberya na sinabi ko, like, syempre, we are expecting, siguro yung iba sa atin nag-expect ng magandang rooms, ganyan. But, you see, kung titignan natin, napakamura ng ating, napaka-budget meal siya. So, may mga ganun mang instances, budget meal, di ba? May mga ganung instances. Alam mo yung nakita ko doon na, in everything, give thanks. In everything, be grateful. So, nandoon yung pagtuturo sa atin ng Panginoon, just like what we've heard a while ago about setting apart, being holy, because our God is holy. But hindi natin sinasabi na we are trying hard to be holy. Kasi yun ang sinabi ng salita ng Diyos, be holy for I am holy. So tayong mga believers, talagang dapat makita sa atin, mag-manifest sa atin na we are being set apart doon sa kilos ng mundo. The way we think, the way we talk, the way we speak, the way we act. So napakaganda ng mensahe ng Panginoon sa atin kanina na sabi ko nga, Lord, thank you kasi sa ganang atin, hindi natin kaya tayong mga tao. Madali talaga tayong, alam mo yun, makasalanan talaga tayo by nature. But because of God's, God's grace, God's presence, talaga tayo, kumbaga parang everyday, natututo tayo, everyday may itinuturo ang Panginoon sa atin. Kahit sabihin pa natin mga lingkod tayo ng Diyos, ginagamit na tayo ng Panginoon for how many years, hindi yun walang doon. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoon talaga, yung kabanalan, pagiging mapagpasalamat lagi, in everything give thanks, in every situation and in every circumstances, let's just give thanks to the Lord. So in totality, we are thankful na na-experience natin to with the rest of the DICM Soul family. And kasi we don't know what will happen next. Bilang tayo ng ilang buwan, bilang tayo ng ilang taon, hindi na tayo magkakasama. Pwedeng ganon. Pero salamat sa Panginoon na nagkasama tayo sa event na ito, sa celebration na ito. Ayun. Thank you. Marami pong salamat, Pastora Jessa. Marami tayong na-learn doon sa message. Next naman po natin si Bishop Ariel. Ayun. Sige, palapakan natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. And before I share yung mga aking napulot ng mga kaalaman and reminders from the Lord, I thank God sa buhay ni Pastor Yul and kasama ni Christine at sa ating mga core leaders. Sige, malakas na palakpak naman dyan. Pastor Bry at lahat ng mga kapatid, kasama ka na doon. And tulad na banggit ni Pastora Jessa, one thing na nag-remind sa akin, yung kahalagahan na ma-enjoy natin yung process, not only the destination. We have so many expectations pagdating sa Busan, ganyan. Pero actually, when we don't focus on the destination, pag nag-focus doon tayo nung i-enjoy ang each moment, each process, doon mo makikita na masarap ma-enjoy yung destination if you are enjoying the process. And yung process hindi madali, tama? Kailangan mong magtiis sa init, kailangan mong
probably for some of us, we have expectations na, iniisip ko, ganito yung ganyan, ganyan yung ano. Yung iba naman sa atin, na-exceed yung expectations natin, tama? But regardless of what happened, yung pagiging grateful nga sa lahat ng bagay, no? Because we live in a world na so distant sa Panginoon that parang madali tayong magreklamo sa buhay, madali tayong mapansin yung mga pangit. But bilang Kristiyano, we always focus on the blessings as we go through this process na pupunta tayo sa next stop. Okay? Pero let's not focus too much on the destination, that we forget to enjoy the process, enjoy what is happening, enjoy your partner, enjoy yung church family. Ayan. So napakahalaga yung ganun I heard from a relative na sinabi niya, ang gusto mong makilala, maski makilala ang isang tao, isama mo sa travel. Okay? Okay? Tama ba? Kung gusto mo mas makilala ang iyong partner, ang iyong kaibigan, kasama sa iglesia, bring them with you sa travel. Bakit? Because through this travel, lalabas yung ating mga nakatagong attitude. Yeah. Pero kahalagahan sa atin bilang mga Kristiyano, Anong na-realize mo lang? ma-realize natin that nobody is perfect. Tama? Wala. At maintindihan natin, kaya kailangan natin talaga yung grasya ng Diyos, Minsan, may inis tayo sa kasama natin, bagal-bagal. Minsan naman, may inis tayo, hindi man sa ibang tao, sa sarili natin. Right? Ako sa sarili, dahil So, pinahon this ginagamit is sa Mga anak natin. ayan, mga ganyan, minsan sa asawa, anak, okay. So, maging siguro sa pagkain, for some, we're expecting something na ganito, seafood, ganyan, tapos ganyan. Isang bagay na nakita ko tinuturo sa atin ng Panginoon, that, ano man yung sitwasyon na kinakaharap natin, dapat natin i-check yung ating heart, I will never forget this, si Bishop Daniel from Switzerland na nakitira sa amin for a couple of days. Na kahit anong i-share mo sa kanya, no problem, I enjoy. Ganun naman. Kapag ganun kaya tayo sa ating kapwa, do we think yung sinasabi ni Pastor ninyo, the next time around na mag-invite tayo, maengganyo kaya sila na makasama tayo? And I'm very sure makaka-engganyo tayo nun, Parang they'll be very, very curious. What kind of person is this? Parang out of this world. Why? Because we're set apart. Ang ibig sabihin kasi ng holy, sabi nga ni Pastor sa message kanina, we're set apart, nakahiwalay ka. Iba ka mag-isip, iba ka magsalita, iba ka mag-react, right? So through that, maku-curious yung mundong ating ginagalawan because the world that we live in is filled with people who are complainers. Amen? Amen. Oo. Pero pag nakita ikaw at yung katabi mo, wow, everything is okay with me. In everything, give thanks, for that is the will of God. Ang will daw ng Diyos, makapagpasalamat tayo sa lahat ng bagay. Kapag sa maliit na bagay na meron tayo, hindi tayo makapagpasalamat. Kahit pa sabihin mo na, Lord, pagpalain mo ko naman. Lord, next time, Jeju naman kami lahat. It's so hard to give thanks. Bakit? Kasi kung sa Busan trip pa lang, mahihirapan na tayo magpasalamat. What more sa Jeju or sa North Korea, right? But for me, I really enjoyed more than the place itself. What I enjoy is makita ang bawat isa because life is not just about work, okay? Life is not just about earning lots of money, okay? Life is about enjoying the fellowship, Fellowship with God and fellowship with one another. So yung nafe-feel mo ngayon na experience mo, probably hindi mo na-experience dati yan sa kinagisnan mong pamilya. Tama ba? Oo.
hindi mo nakamiss na yan yung maging part ng family. Na, sarap naman makasama nung katabi ko. Sarap naman ng ganitong family. Nag-share, nakita ko, may dala siyang pagkain, yung kilawin, isinishare niya, kung saan lugar, mga ganyan na. So makita mo yung kindness, generosity, tapos yung isa pang kapatid na, nagdala ng mga tinapay, no? Pinakalat hanggang dito, naubos na yung kanila yatang dala. Kita mo yung generosity and kindness. Yan. So, ang sabi sa Biblia, the whole creation is groaning for the sons of God to manifest. Anong ibig sabihin nun? Umiinda ang mundong ito. They're waiting for the sons of God to manifest. Ibig sabihin, hirap na yung mundong ating ginagalawan. Right? Kaya nga yung message sa atin, part of my reflection, is don't wait for the world to be transformed. Because the world is waiting for you. The world is waiting for us na mabago ang mundong ating ginagalawan. A lot of people are waiting for you, yung kasama mo sa trabaho, tama? Yung family members mo, yung kasama, kung sino man yung nakakasalamuha mo, they're waiting for us actually. Right after this, we'll go back to our respective workplace, tama? Okay. Back to trabaho na naman. Pero sana huwag maging yung ganon. Yung excitement natin, yes, may trabaho ko and I'll be serving as light and salt sa mundong ito. Tama ba? Amen. Para next time, ano man yung susunod na destination natin, makapag-invite tayo ng mga ligaw na kaluluwa. Ayan. So I'm very, very happy for this trip. Makita yung bawat isa na masaya despite the challenges in life is a great joy for me. And as is looking forward to having more of this sa mga darating na panahon. Tulad na nabanggit ni Pastor Jessa, believe it or not, life is so short, no? Sobrang iksi ng panahon. We don't know what will happen in the next few months, in the next few years. Pero when we cherish each moment na magkakasama tayo, kasama ang family, wala tayong yung regrets when that time comes na okay, it's the end of the ball game. At least we've done our part and we've cherished our moments together. So hindi man kami nakakain ng seafood doon sa Pusan, may seafood naman yung aming champong. Ayun, magsasalita pa yung iba. Maraming salamat and Chukahamnida. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. Hallelujah. Pastor Yul.